daw sa insertion sa DIC. Yan! Dediretsahin kita. Kurap ka ba na sekretary? Meron isang hirit dito kay Secretary Aguda. Secretary, straight to the point. Kasi puro nakikita ng tao kanina, napapakinggan tayo ng libu-libong Pilipino na yung lahat na nagagawa ng DICT. Pero itong tanong ko, syempre, medyo huwag kayo ma-open. Meron isang hirit dito kay Secretary Aguda. Secretary, straight to the point. Kasi puro nakikita ng tao kanina, napapakinggan tayo ng libu-libong Pilipino na yung lahat na nagagawa ng DICT. Pero itong tanong ko, syempre, medyo huwag kayo ma-open. Dediretsahin kita, kurap ka ba na sekretary? Yan, kasinungalingan yan. Yan ang example ngayon ng fake news. Kasi ganito yun. Ito kasi, partner. Sabi ho sa ilang media news na gusto pong ipatanong sa inyo, lalong-lalo na po ng mga tagapanood natin, na kayo ho ay meron hong matagal na ho kayo sa posisyon bilang DICT Secretary. Gusto ko hong liwanagin natin sa taong bayan to. I know na maganda yung bayanihan SIM. Yun. Alam kong maganda yan, Sec. Pero gusto kong liwanagin mo sa taong bayan. Kasi binibit-bit ka, kinakaladkad ka ngayon sa isang issue na meron ka daw sa insertion sa DIC. Yan! Nako. Pwede naman liwanagin sa Ang gandang tanong yan. Yan. Salamat, Boss Koy. At mapapaliwanag ko ngayon yung yung fake news na yan. Sek, susugang ko lang yun. Sige. Para isang sagutan mo na lang. Sige. Kasi merong mga mainstream media na talagang napapanood ka namin at talagang nalungkot kami. Idol ka namin sa totoo lang. Thank you, dahil nga sa mga nangyayari sa DICT. No po. Nung nabalitaan namin na kasama daw po kayo sa mga nag-insert. Hindi lang SIM card yung ini-insert nyo pala. Teka. Isa-isa muna natin. Teka muna. Yung budget daw po na 6 na billion daw po mahigit. Sek, kayo po ba, yung tulad ng tanong ni Biyahe ni Koy, sangkot po ba kayo sa korupsyon? Yun. Okay. So, diretsong sagot, hindi. Okay. So, unang-una, na-appoint po ako Marso. Tapos na yung budget nun. So, hindi ko nga alam ba't ako kinoconnect sa insertion dahil tapos na yung budget nun. Yung tinatanong nila dati sa Bayanihan SIM, clarify lang doon sa isang Senate hearing on the budget, anong klaseng bidding ginawa nyo? So, tinanong nila, direct contracting ba? Hindi. Competitive bidding. Ang competitive bidding, yan ang pinaka-compliant sa lahat ng bidding. Diba? Kasi mamimili ka nung mga magbibid, magkakaroon ka ng market study, tapos the best price, the best quality wins. Yun po pinaliwanag na naman namin at ngayon naman po, wala na silang tanong doon . Kaso nga lang, yun ang ng social media, na-pick up siya, kinatkat yung episode, tapos yun ang nangyari. Pero yung Bayanihan SIM, yung programa na yan, sino ba naman na magreklamo, magbibigay ka ng connectivity dun sa mga walang connectivity. At ang namimili po ng beneficiary po, DSWD at saka DepEd. Kami po i-administer lang namin yung bidding. Ang isa pa dyan, yung mga nanalo, hindi po fly-by-night yung mga yan. Kaya nga ako, kampante ako dyan . Yung mga nag-bid po dyan, mga telco. Listed sa stock market yung mga yan. At sila hindi gagawa ng kalokohan yung mga yon. Hindi sila papasok sa isang bidding na may kalokohan. In fairness, this is also a public-private engagement na yung mga telco na yan, halos wala rin kikitain dyan. Parang na nila yan, CSR na rin nila yan. Sek, may nag-comment po kasi dito. Sabi po, parang pinagtatanggol nyo daw po yung mga nanalo, baka naman po kakutsaba nyo raw po. Yun. Nako. Ano po masasabi nyo doon, Sek? Sino ba yung mga nanalo? Ang mga nanalo, yung mga malalaking telco, di ba? Alam nyo, para mag-issue ka ng Bayanihan SIM, 3 lang yan. Kaya nga 3 lang ang telepono mo, di ba, Boss Mike? 3 lang yan. Kanino mo pa bibid out yan? Di ba? O di, pag may nanalo dyan, dapat sila yung may karapatang manalo.
baka gusto nila yung Friendster yung manalo. Yung patay tayo, no? Patay tayo. Wala silang prangkisa sa Pilipinas para magbigay ng ng self-service, di ba? At saka ito po, alam na natin ngayon na standardized na yung nakikita sa Facebook, yung bidding. DICT po nagsimula. Naka-monitor yan. Lahat ng bidding po natin, naka-Facebook Live. Naka-document yan. Ngayon, linipat namin from Facebook to YouTube na. No? Para kitang-kita. Hindi lang yan. Pag pumunta po kayo sa opisina namin, lahat po kami, wala kaming pader. Lahat salamin yan. Kita mo lahat. Wala pong, dapat maimbitahan namin kayo sa bagong opisina. Pagka po may nag-abutan, kitang-kita po agad. Ay, wala namang nag-aabutan. Buti na lang. Wala rin nag-aabutan. For transparency, wala kang insertion. Wala akong insertion. Malinis ka. Malinis ako. Kasi dito sa Bengador, kahit secretary po kayo, hindi kami mangingiling tanungin po kayo. Tama yan. At saka Tamang itanong nyo yung mga mahirap sagutin. Dahil pag hindi nasagot na isang tao yan, delikado yun. Dapat ang Kasi- sagot yan. Oo, hindi. Yun lang dapat. Kasi talaga, Sec, to be honest, bilib ako sa inyo. Alam niyo po kung bakit. Number 1, nasusugpo niyo yung cybercrime. Number 2, yung bayanihan sim, importante. Naaawa ako sa mga guro, bata, sa mga remote site na talagang hindi inaabot ng internet natin. So malaking tulong yung maibibigay ng bayanihan sim na yan, lalo-lalo sa pag-aaral nila. So sana, Sec, katulad nito, nilinaw natin sa publiko, pinaalam natin sa publiko ito na malinis ang hangarin ninyo. Sana po matuloy ito, ilaban nyo po ito para sa kabataang Pilipino at sa ating mga guro. Boss Koy, meron lang ako idadagdag, no? Ito po'y malaking utang ko sa nanay ko. Okay. Para lang maliwanagan nyo rin kung ano yung pinanggalingan ko, ang nanay ko po nagsilbi sa gobyerno. Public school teacher, public school principal, at saka naging superintendent po siya sa area po ng Kamanaba. 35 years po siya nagserbisyo. Walang bahid ng kahit anong kalokohan ang nanay ko po. Sisirain ko ba naman ang pangalan namin? Yumao po siya. So na-appoint po ako Marso. In the same month po, yumao ho yung nanay ko. At eto po lang yung kabilin-bilinan sa akin ng nanay ko. Simula nung bata ako, sabi ko nga doon sa mga kasama ko, kayo na pre-principal's office, nagre-reklamo kayo. Ako nakatira sa principal's house eh. Umaga, tanghali, gabi. Ito lang po ang pasabi ng nanay ko sa akin. Hanggang ngayon dala ko. Anak, mag-aral ka. Pagkatapos ka mag-aral, magtrabaho ka. Kapag nadatnan mo na at nakamit mo na yung gusto mong gawin sa buhay, magserbisyo ka. Nandun na po ako sa pangatlo. Pinangako po sa nanay ko, susundan ko yung tatlo niyang bilin sa akin. Mag-aral ka, magtrabaho ka. Ngayon naman po'y sinusuklihan ko na ng serbisyo. Yung maayos naman po yung naging buhay ko. Kaya hindi ko po sisirain ang pangalan ng nanay ko. Sec, may tanong ako. Sa kabila po ng magandang ginagawa nyo po sa ahensya, marami pong marami pong mga black propaganda laban po sa inyo. Hindi naman po kaila, no? Sa palagay po ninyo, sino po yung mga nasa likod niyan? Hindi ko na siguro kailangan alamin. Kasi sa akin, kung ano man yung ginagawa nila, feeling ko dahil, ito nga yung sabi ko sa mga kasama ko pag wala kang ginawa sa pwesto at wala kang nakaaway, pag wala kang ginawa sa pwesto, wala kang makakaaway. Pag gumawa ka ng maayos at marami kang nasagasaan sa tamang landas, Opo. talaga naman may makakaaway ka. So, yan? Part of political life, kung tawagin mo ng political. Pero yun na nga, hindi pa nga ako politika. Part of government service. Yun. Dahil, kwento ko lang po, may nakalimutan kasi si Yusek dun sa ginawa nila. Nung inappoint po kami ng presidente at unang-unang trabaho namin, sabi, i-secure nyo yung eleksyon. Kami po yung COMELEC Advisory Council. So yung mga troll, ang una natin nakalaban, di ba? Medyo nung Mayo po, madami yan. Nag-ayos po kami yung mga fake news on mga kandidato. So ang mga una namin nakalaban yan. After nyan,
online illegal gambling. Yo. Na-hearing pa nga kami, online illegal gambling. Muntik pa kaming nakagalitan nga kami noon, di ba? Kita nyo na yung famous after nung online illegal gambling, ano yung isinunod namin? Marami. Ngayon, next week, ang assignment sa amin, through automation, aayusin naman namin ang smuggling. So, tignan nyo po, sa dinami-dami nung dinaanan, siguradong may makakaaway ka. Correct. Pero kung hindi nyo man naramdaman siguro yung DICT dati, baka hindi sila nakakaroon ng kaaway. Parang gano'n siguro. Kasi, Na lang. kasi to be honest, Secretary and yung Secretary Aboy, talagang ngayon lang namin naririnig, ay may DICT pala, may ganito pala sa Pilipinas. Nagulat din kami ngayon na binansagan na crime buster ng social media, itong CICC. Kasi pumutok to, nung pinatawag niya yung mga kilalang influencer. Tama. Correct. Na ang tantindi, iti-take down namin yung mga channel ninyo kapag hindi nyo tinigil ang pagpopromote ng sugal. Correct. Yun. Yun yung pumutok na, ay, nakakatakot pala mag-promote. Ngayon, yan yung in fact ng DICT at ng CICC ngayon. Ako may sasabihin lang ako. May nakalimutan din si Hindi kasi parang pinag-uusapan natin yung mga itong life in government. Marami talagang batikos. Pero ang hindi rin alam ng mga kababayan namin, kanina, nung umpisang-umpisa pala na show, binati natin kagad yung mga pamilya namin na it takes a lot of sacrifice for siguro si Sec Henry tsaka sa akin na malayo sa pamilya na nagsisilbi. Ito na, Face of Our Lives na nagsisilbi kami sa taong bayan. Pero hindi na nyo naman kami nakikita nagre-reklamo. And yan, pag may dumadating na batikos, pag nag-uusap nga kami ni Sec Henry, sasabi ko sa kanya, gusto ko sabihin sa'yo, masasanay ka rin dyan. Hindi ka masasanay. Hindi talaga masasanay. Hindi ka masasanay. Pero pag atake na atake, iniisip na lang namin siguro na parang yung opinion talaga ng mga pamilya namin yung importante sa amin. And that's the sacrifice. And second, base dun sa sabi naman ni Koy, medyo tumituno na yung mga influencers pagdating sa online gambling. May susunod tayo dyan. Yung pagpopromote naman ng mga paglo-launder ng mga pera ng taong bayan do sa yung Bitcoin. Yun. Tama. Isa yon. Laundering naman. Yan. Oh. Ay, nako, may idadagdag ako dyan. Total, nagbibigay ka ng babala. Babala po yan. Ito yung advocacy talaga ni Yusek Aboy. Babala po dyan. Yung mga nagnanakaw ng mga streaming. Nako. Huwag niyong ipapirate ang mga streaming. Tandaan niyo yan. Dahil